balakang nyo? Lumuwag ba ang mga tuhod yung hindi numaiyunat kanina? Umasa po kayo. Pinagaling na po kayo ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Muli po ay ipapaalala ko sa inyo. Ayan po, yan na po yung naiipon ang Kapatirang Divine Mercy. Ang target po natin is 10 kaban. So, 8 kalahating kaban na lang ang kulang. Pero hindi po namin kayo inuobliga kung ano lang po yung kaya natin. Bukas po, alam na po nyo ano yung special event bukas, ano? Mag-start po tayo ng gawain ng alas 10. Usual na chaplet of prayer, chaplet of mercy, praising song, joyful song. After po noon, may matitira pong 15 minutes. Pwede po kayong umihi kung gusto nyo, sapagkat ganap na 11 o'clock, mag-i-start po yung ating misa. Muli po ay ipapaalala ko sa inyo, Caps, anong suot nyo bukas? Puti. Very good. Okay. So, kung po pwede lang po, hindi ko naman sinabing pumunta kayo sa palengke at bumili kayo ng t-shirt na puti o na blouse na puti. Kung meron po kayo, mas maganda po, tayo bukas lahat nakaputi ng pang-itaas. Yan po mga pasyente at tagasunod, mga alagad po, understood na po na pag may special na event, nakagayla po tayo, ibig sabihin, naka-all white po tayo bukas. Ngayon ko isusuot niyo po yung bagong blusa nyo, bahala po kayo kung gusto nyong isuot. Ako po kasi hindi nayari kasi nire-reserve ko para sa anniversary. Ganun pa man, 2 naman yun kung nayari. May freedom po kayo kung ano po yung gusto nyo isuot. Basta importante, naka-all white po tayo. Ito pa po, isang request ko sa inyo. Hindi po ba may misa, may alay, Pwede po bang yung hindi pa nagdadala, andali na lang bigas? Hindi naman po obligadong magdala ka ng 1 kaban, kalahating kaban. Kung ano lang po yung kaya nyo. Kung kaya nyo po ng 1 dakot, walang problema. Kasi pag pinagsama-sama yung tigi-tigi 1 dakot na yun, marami na rin po iyon. So, wala pong sapilitan. Ang sabi ko po, kung maaari at gusto nyong mag-alay bukas sa offertory, maganda po siguro madagdagan yung bigas natin para sa Sabado, sa misa sa parokya, meron pong maiaalay ang Kapatirang Divine Mercy. So, yun lang po yung gusto kong ipaalala sa inyo. So, bukas po, anong oras? Kung sino po yung in charge sa chaplet bukas, sila din po yung maglilid ng chaplet of mercy. Okay, yun lang po yung gusto kong sabihin. Tingnan po natin kung ano po yung mangyayari kasi kaming mga alagad, maging ang Apo Kunching hindi alam ang kaganapan. Depende po iyon sa datal ng Holy Spirit sa kanyang katauhan kung ano ang magaganap bukas. Baka po biglang sabihin, sige mga anak, bulong nyo sa akin lahat ang inyong mga problema, kung anong karaingan nyo, kung anong kahilingan nyo, at ngayon din pagkakaloob. Hindi po natin alam So let us hope na sana po ay makapiling natin ang Espiritong Banal ng puso sa kanyang kaarawan. Magandang umaga po. Wala po tayong programa mga sayaw-sayaw, wala po. 2 awit lang po sa choir, saka po yung mga wishers lang, yung mga greeters lang po ng ating mahal na Apo Kunching, mga kapatid ko sa iba't ibang lugar ng mundo na nanonood through internet. 3 slots po bibigay ko sa inyo para makagreet. Pwede po kayong mag-greet through Skype. Naka-ready na po yung ating IT team. Nag-usap na po kami. Pwede po kayong mag-greet sa pamamagitan po ng Skype or other medium para makita po namin at marinig ang tinig nyo. Salamat po. Sino po ang facilitator? Sabi nila si Tita Pe. Sa papuri sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ama, salamat po sa paggabay mo sa akin. Ikaw po ang bahala sa akin. Nananalig po ako na ikaw ang mangunguna sa lahat. Pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umaga pong ito ay ating papurihan ng Diyos. Salamat po. At nakakuan po tayo dito sa ating dambana. Ama, wala po akong binigay na tema sa araw na ito.
para po ang bawat isa ay maihayag nila ang kanilang nilalaman ng kanilang tema. Salamat po, Ama, sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu. Alam ko, Ama, lahat po ng ipapahayag ng aking mga kapatid ay ikaw ang gagabay sa kanila. Sa araw po na ito at sa oras na ito, kayo po ang manguna sa amin. Wala po akong hawak na tao na magbabahagi. Aki pong ibabahagi sa kayo na pong magbigay sa kanila ng ipapahayag nila, Ama. Bless nga ako. Okay, kinakabahan. Alam. Sa araw po na ito ay aki pong tatawagin ng aking kapatid na si Mami Mirna upang bigyan po kayo ng awit na papuri sa Ama. Bigyan po natin sila ng magsabagong kapalakpak. Purihin at dakilain ng Ama. Napakabuti mo, Panginoon. Sa bawat araw ng aming mga buhay, nililirip at binabasa mo ang laman ng aming mga damdamin at salamat po sa lahat ng ito. Purihin ka, O Diyos. Kaya po sa tuwina, ang samot dalangin namin, sa bawat pagtindig namin sa harapan o sino mang iyong tatawagin, ang manguna't maghari ay ang iyong Espiritu. Gabayan mo po ang bawat isa upang sa paggabay at paghahari ng iyong Espiritu, maging galak sa kanilang puso na maalayan ka at maging kabahagi sila ng iyong gawain. Sampo ng aking katauhan. Amen. Buhay po ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Bagamat wala pong tema na ipinagkaloob ang Ama sa ating kapatid na Ophel bilang facilitator, kung paano po tinuran niya na bahala na daw ang Ama magbigay sa ating lahat. Ako po mag-aalay ng awitin at ang awitin pong ito ay iniaalay at inihahandog ko po sa ating lahat mga kapatid na minamahal, sa ating mga minamahal na mga kapatid na walang sawang sumusubaybay sa bawat araw ng kanilang mga buhay. Through internet, nagbabata po silang sumubaybay. At higit sa lahat sa ating Panginoon at sa pinakamamahal nating kapatid na si Tita Grace. Hindi man tuwirang sa bawat sandali ay nalalapitan ko siya, nahahagkan, subalit ang aking puso ay laging nasa kanyang puso. Amen? Itong mga awiting itong mula sa ating Ama, nakaloob sa ating kapatid ay tunay namang nagdudulot sa kanya ng kagalakan. Amen po ba? Mahal na kapatid, para po sa inyo. Just a closer walk with thee. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. While be satisfied as long as I walk, let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with thee.
Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to Thee, let it be, dear Lord, let it be. I am weak, but Thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to Thee, let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to Thee, let it be, dear Lord, let it be. Just another walk with Thee. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Nawa ang awiting itong handog mo para sa aking kapatid ay magdulot sa kanya ng ibayong katatagan. Amen. Salamat po, Nanay Mirna, napakagandang bahagi ng iyong. Salamat din po at binigyan niyo siya ng lakas na loob, umawit sa inyo. Salamat po. Salamat din, Ama, sa bigay niyong katatagan sa amin. Ang susunod pong magbabahagi ay isang estudyanteng pa siya, ngunit gusto pa rin niyang dumalo dito sa ating gawain. Bigyan po natin ng palakpakan ng ating kapatid na si Daphne. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Ayan. Purihin ng Ama at muli na naman po ako ay natawag sa harapan po ninyo upang ilahad ang mga nais ko pong ipagpasalamat sa Ama. Tulad po ng ating facilitator, wala po siyang temang naihanda. Subalit, batid po nating lahat na kung sino man po yung titindig po dito gagabayan po ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. At ang aking pong maibabahagi lamang po sa inyo ay pasasalamat. Pasasalamat sa Diyos Ama sa araw-araw na buhay na ipinagkakaloob po niya sa akin. Maraming salamat po sa talento, sa karunungan na kanya pong pinagkakaloob para po sa bawat araw ako po ay magkaroon po ng kalakasan na humarap po sa bawat hamon at pagsubok po sa ating buhay. Ang bilis po ng panahon, dati po ito ay aking idinudulog lamang po sa kanya.
Ngayon po, matatapos na po ang isang SEM ng aking pong pag-aaral. So napakabilis po ng panahon at ito po ay malaki ko pong ipinagpapasalamat sa Ama na sa pagbabata po, sa paghihintay, meron pong kasagutan ang aking pong hinintay noong pong una po na ako po ay nadadako po dito sa Dambana. At maraming salamat din po sa Ama na may pagsubok man po, pagdalisay man po akong naranasan sa aking pong buhay. Subalit hindi po niya ginawa ito para hindi po ako mas lalong tumatag. Ngayon po, mas matatag po akong humaharap sa bawat hamon po sa aking buhay. Kaya po, lahat po ay pinagpapasalamat ko po sa Ama at meron man pong mga pailan-ilan na pagdalisay man po akong nararanasan, subalit hindi po panghihinaan ng loob. Subalit, lalo pa po ako lumalakas sa tulong po ng Diyos Ama. Palakpakan po natin, Diyos na buhay. Kaya po sa atin po na mga araw-araw na nagsusumikap na makadalo po sa ating gawain, kung tayo man po ay may pangangailangan na personal, idulog lamang po natin sa Ama at hindi niya po tayo pababayaan. Lalo na po doon po sa mga meron pong karamdaman. Ano po, tulad po ng nasasabi po ng iba po nating mga tumitindig po dito sa harapan, mensahe lamang po ng banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apong Conching. Hindi po natin namamalayan ang ating pong mga karamdaman ay nagkakaroon po ng kagalingan. Ano po, wag po natin tingnan po ito na hindi man po tayo mahaplos, hindi man po tayo mahawakan o hindi man po tayo makapag-bless sa ating pong minamahal na Apong Conching. Subalit po yung pong mga salita po na idinadatal ng banal na Espiritu sa pamamagitan po ng taong kanyang kinalugdan, gumagaling po tayo at lumalakas po ang ating mga panghihina sa ating kalooban. Ano po? Kaya po sa lahat po ng sa araw-araw ay nagbabata, nagsusumakit na pumunta po dito sa ating dambana, wag po sana tayong manghinawa. Isa po ako sa mga buhay na patotoo na pinanghawakan ko po ang mga salita po ng ating banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apong Conching. Kaya po hanggang ngayon po, kung dati man po ay matatag po ako, mas tumatatag po ako sa mga panahong ito. Kaya po sa inyo pong lahat, wag po tayong manghinawa, wag po tayong panghinaan ng loob. Bagkus, lalo po tayong magpakatatag sapagkat sa bawat salita na ating pong naririnig at napapakinggan sa pamamagitan po ng taong kinalugdan, lahat po ng ating mga suliranin, lahat po ng ating mga dalahin sa buhay, unti-unti po hindi po natin namamalayan. Lahat pong ito hindi po natin, hindi po mabigat sa ating kalooban. Ano po? Kaya po, sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon pong ito. Wala pa po, hindi pa po lumuluwal ang ating mahal na Apong Conching. Ipinapaabot ko na po ang aking pong pagbati sa kanya ng happy birthday na bukas po sa kanya pong kaarawan, sama-sama po tayong makiisa sa banal na misa ng pasasalamat po para po sa kaarawan po ng ating mahal na Apong Conching at patuloy po nating ipanalangin. Alam ko po, lahat po tayo, ang hiling po natin, ipanalangin po tayo ng ating mahal na Apong Conching. Iudulog po tayo ng ating mahal na Apong Conching sa ating amang dakila. Subalit po, siguro po sa ating pong lahat, isa na po sa mga the best na regalo po na matatanggap ng ating mahal na Apong Conching, ang panalangin po nating lahat para po sa Kanya. Kaya po, maraming salamat po sa Ama sa araw-araw po na katatagan na ipinagkakaloob niya po sa akin. Kaya po doon po sa mga may karamdaman po, laban lang po tayo. Ano po? Kaya po sa inyo pong lahat, maraming salamat po at muli magandang umaga po sa ating lahat.
Salamat kapatid sa binahagi mo. Salamat sa pagtitiwala mo sa Ama ay nakamtan mo ang iyong kahilingan. Ang susunod pong magbabahagi ay ating kapatid na si Nene. Meron. Magandang tanghali po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Wala naman po tayong tema ngayon, kaya nais ko lang pong muli ay ipagpasalamat sa Ama ang mga kaganapan sa aking buhay, mga pagdalisay na sa pamamagitan niya at sa tulong niya ay aking nahulagpusan. At ang pinakahuli nga po ay ang kaganapan sa kabiyak ng aking puso na tumaas ang kanyang presyo na sa awa po ng Ama. Hindi man po kagad na minabatid na 230 over 130 ang presyo niya, subalit at kami nagbiyahe nang walang anuman pong naganap sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang kay buti ng Ama. At ang nangyari pong iyon ay ipinahintulot po niya para mabatid niya ang anumang malabis ay hindi tama sa ating katawan. Amen po ba? At katulad nga po kasi ang aking kabyak na puso ay mahilig siyang uminom ng alak. Kaya nga po sa kasalukuyan, ito po ay kanyang naiiwasan sapagkat, at iyon po ay dahil na rin po sa, ang dahilan po ng pagtaas ng presyo niya ay ang kolesterol. Kung hindi po magaganap, kung hindi po ipahintulot ng Ama na tumaas ang presyo niya, hindi niya malalaman na tumataas na rin pala ang kanyang kolesterol. Kaya pinupuri ko ang Ama sa mga sa kaganapan na yaon sapagkat kung sa bawat araw sa aking pananalangin sa tuwin ay sinasama ko ang mga mahal ko sa buhay at iyon ay pinatutunayan niya na siya ay nakikinig at siya tuwin ay nakagabay sa pamamagitan ng mga ganong pagkakataon na hindi niya pinahintulutan na may mangyaring ano paman sapagkat ang lahat ay may kaukulan. Katulad nga po noon, kailangan niyang tumigil ngayon sa pag-inom ng alak sapagkat hindi mabuti sa kanya yon. Amen po ba? Marami pong kaganapan sa buhay ko na dapat ko po ipagpasalamat sa Ama. Tulad na nga lang po na sa pang-araw-araw na pag-aakay niya sa atin sa dakong ito at sa tayo naririto, muli tinitipon niya upang ating mapakinggan ang kanyang pinakamainam na alay, mga banal na salita, na kung tuwiran po nating isa sa buhay, makakamtan po natin ang kanyang biyaya at tayo magkakaroon ng kagalakan. Ano man po ang dumarating sa ating buhay, kalumbayan man po, hindi tayo malulugmok at sa tuwin na tayo kanyang pagninilayin. Kumbaga po, nangunguna sa ating puso at kaisipan kung bakit nga po ba ang mga ganong pagkakataon ay dumarating sa buhay natin. At sapagkat nga po, ang mga pagdalisay ay kailangan mangyari sa buhay natin upang malaman po natin, upang mabatid natin, upang madama natin na ang Diyos ay buhay at tunay na buhay sa araw-araw. Amen po ba? Kaya po tayo na narito na sa tuwin na niya ay kanyang tinitipon, sikapin po natin na huwag mawali pa sa Kanya. Lagi nating at
lagi nating panghawakan ang kanyang mga banal na aral. Sikapin natin itong magawa. Tao lamang po tayo na tunay nga pong kung minsan ay nakakagawa ng batid natin na iyon ay labag na, subalit bakit nga po nagagawa pa natin? Subalit po rin natin ang Ama sapagkat tayo kanyang pinagninilay. Kaya nga po mga kapatid, tayo pang naririto sa dakong ito. Sikapin po natin makapagsabuhay ng kanyang banal na aral. Ang ating buhay ay ipaubaya natin sa Ama. Lagi siya ang pangunahin natin sa ating puso at kaisipan. At higit ang kailangan natin na tunay na mag-alay ng pag-ibig sa ating kapwa, hinggit sa ating Amang dakila. Amen po ba? Iyon lamang po at maraming pong salamat. Salamat kapatid sa binahagi mo. Tunay pong tayo ay dapat magpasalamat sa lahat ng biyaya na ibinagkaloob sa atin at sa mga anumang pagdalisay na ibinigay sa atin, tayo magpasalamat. Ang susunod pong magbabahagi ng isang awit, ang ating kapatid na Pilar. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Hanggang ngayon po, ang kagalakan ng aking puso ay aking nadarama. Kaya nais ko pong umawit sa ating Panginoon sapagkat kahapon po ay awit na ako marami pong gustong umawit. Kaya pinagbigyan ko lamang po sila. Amen po ba? Alam niyo po, ang bawat tumitindig sa harapan, kung inyo lamang pong pinagninilayan, kagalingan na po ang inyong makakamtan. Sabagkat sa bawat tumitindig, kung atin po itong matamang pinakikinggan, mayroon na po tayong napupulot o may tumitimo sa ating kalooban. Amen po ba? At ang awiting pong ito ay para po sa lahat. Angkinin po natin sa ating mga sarili na tayo pong lahat ay blessed. We're so blessed. Ako po, inaangkin ko na ako po ay blessed sapagkat ako po ay napabilang sa dakong ito bilang lingkod ng ating Panginoon. Yun po ang minimithi ng isang nilalang na nakakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya hindi lamang po pagpapala, hindi lamang po material na bagay, hindi lamang po tagumpay ang masasabi po nating blessed. Hindi po. Hindi ang madama natin sa ating buhay, nakapiling natin ng Panginoon, blessed na po tayo. At lalo pong tayong nagiging blessed kapag mayroon po tayong mga pinagdaraanan, sapagkat sa mga pinagdaraanan natin na yan, doon natin nadarama na ang kapiling natin ay ang Panginoon. Amen po ba? Kaya para po sa ating lahat, I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed,
My Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life. I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in a smile of a baby, sweet and true. I see you in the eye of my very best friend. I see you in the smile, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Kay sarap damhin na ang Diyos ang iyong kapiling. Kaya sa ating pong lahat, upang huwag tayong mawalay sa piling ng Diyos na buhay, sa tuwi na po, atin siyang pasalamatan, papurihan, nang sa gayon, sa tuwi na ang kanyang tanglaw, ay ating makamtan. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Salamat kapatid, napakaganda ng iyong inawit. Inspired na po ba kayo? Ang susunod pong magbabahagi, aawit ng ating ayang kapatid na bunso. Bibigyan po tayo ng magandang awitin.
Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Kala ko po maya-maya pa magkasunod kasi. Anyway po, pagdatal ko po kanina sa dakong ito ay tinatanong ko kung ano ang tema kasi na-late po ako. Ang sabi po nila ay wala nga pong tema. So sabi ko, ano kayang marapat na awitin? Si kapatid, ikaw kapatid, na one time nag-share ka na meron kang naturan doon na tupang ligaw. So since sabi ko matagal-tagal nang hindi na-awit yun, marahil ay yun na lang ang aking awitin. So para po sa inyo lahat at syempre para po sa ating Panginoon. One time, nung nag-ano ka, nung tumindi ka dito, yan, nasambit mo tupang ligaw. So sabi ko, maluwat na rin namang hindi na-awit. Para sa'yo din ito, ano? Malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi darating na naman. Sa paghimlay mo, bugso mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo, di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw ang buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan na lahat ng kalayawan, wala pala itong kapuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang lupang likaw. Malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi darating na naman. Sa paghimlay mo, buhay mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo, di mo na mapalayan. Sa bawat sandaling darating at mapanaw ang buhay mo'y tila parang kulang. Kayabanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kapuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang lupang likaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kapuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang lupang likaw.
isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Amen po ba yun? Kung wala ang ating Panginoon, para tayong mga tupang ligaw sapagkat hindi alam kung saan papadpad. Di alam kung saan makasasadsad sa ating mga pinagdaraanan. Amen? Natutulog po ba ang mga anak ng Diyos? Kayo po ba ay nagagalak na minsan po ay kayo ay nakaparito upang muli po ay makapakinig ng mga salitang banal ng ating Panginoon sa pamagitan ng Espiritong Banal sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching? Purihin at dakilain ang ating Panginoon sa bawat araw na paghahandog, ano po, hindi lamang ng ating mahal na Apo, kundi po ang mga lagad na nagdudumali. Talaga namang pong sa bawat araw ay nandoon ang pagmimiti sa kabila ng mga pinagdaraanan, sa kabila ng mga ginagampanan, ano po, sa bawat araw na talaga naman pong kundi ka bibigyan ng kalakasan ng Panginoon o ng ating Ama, naku po, marahil ay pagal na. Amen. Sapagkat nanduro na lang po yung pagmamadali na matapos lahat ng ginagampanan para makatupad. Amen po ba? Amen po ba yun? Sa ganang katauhan po, andyan ang kapagalan. Ano po, subalit, sabi ko, ate, mamaya mo na ako tawagin kasi hinihingal pa ako. Baka hindi ako makaawit. Subalit sa kadakilaan at kahiwagaan ng ating Panginoon, sa bawat pagtawag at pagtindig sa dakong ito, sa harapan na ito, nakatutupad naman na marahil ay nasyahan naman po kayo. Nasyahan po ba kayo? Parang hindi po eh. Malungkot po ba kayo? Hindi po. More patuloy. Amen, Lord, more daw po. May request po ba kayo? Kasi po minsan nabablanko ako kung di ko alam kung ano aawitin ko talaga pag walang tema. Kasi syempre mag-iisip ako ng marapat na awitin. Ana? Natutulog daw ang Diyos. Sige, natutulog daw po ang Diyos. Pero hindi po, gising na gising ang Diyos eh. Kaya man po ba? Kaya lang napakaganda po ng lirik ko, kaya po namin po niya. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo. At iniisip na natutulog pa. Natutulog pa ang Diyos, natutulog pa. Ba't ikaw ay kaagad sumusuka? Konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa. At iniisip na natutulog pa. Natutulog pa ang Diyos, natutulog pa. Sikapin mo, pilitin mong tipayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang nakalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat pa ba
na ikaw ay maghintay. Nahimbukin pa, pilitin pa ng tadhana. Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka, magtiwala ka, sumay kapal. Nakahanda ang Diyos na umalalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mong tipayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Sikapin mo, pilitin mong tipayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Maraming salamat po. At syempre, papurit pasalamat sa ating Diyos na buhay na sa tuwina ay nakagabay at nakapatnubay. Salamat po. Maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Natutulog po ba ang Diyos? Salamat po sa inyong lahat. Napakaganda po ng mga awitin na ibinigay ng ating mga kapatid. Ang una po ay tupang ligaw. Ano po ba ang ibig sabihin ng tupang ligaw? Kaya po, magtiwala lang po tayo sa Kanya. Wag po tayong maligaw. At ang pangalawa po ay ang natutulog po ba ang Diyos? Nawa po sana ay ating namnamin ang mga awit ng ating mga kapatid. Napakagaganda po. Damhin po natin ang lahat ng ito. Ating pong isa sa buhay sa araw-araw. Ang susunod pong magbabahagi ay ating kapatid na Bioli Chongson. Ayan, Diyos. Thank you. Thank you, Lord. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa umagang ito at sa katanghaliang ito. Papuri po't pasasalamat sa Ama. Bagamat siguro po ito'y takda upang ako'y magpahayag sa umagang ito. Sapagkat ewan ko po kung nasulyapan ako ng ating kapatid na nandun po ako sa labas kasi po may kasama po akong apo kaya nandun po kami sa labas. Sa umagang ito, bagamat may hadlang, pero pinagkalaob pa rin ni Lord ang kaparaanan upang makarating kami sa dambanang ito.
papurit pasasalamat po sapagkat eka nga po, hindi man po tayo humiling kung ano ang kailangan para sa atin, subalit natutunghayan ng Ama ang pangangailangan ng bawat isa. Sapagkat ako po, sa buhay ko, imposible naman po at sasabihin natin na tayo ay hindi humihiling. Lahat tayo humihiling. Subalit, kung takda at talagang para sa atin, hindi man natin hingin, ay ipinagkakaloob ng Poong May Kapal para sa atin. Sapagkat alam niya na ito'y makakabuti sa atin. Unang-una po, papurit pasasalamat ang ibinibigay ko sa Ama sapagkat sa edad kong ito, masasabi ko pong healthy ang aking katawan sapagkat wala akong iniindang karamdaman. Mayroon mang paminsan-minsan na sa parte ng ating katawan, imposibleng walang sumakit sapagkat ito'y katawang lupa lamang at lahat nga po ng mga karamdaman ay tutubo. Di po ba? Sa madalit salita po, ano nga po ba ang mahihiling pa natin sa Ama? Sapagkat pinagkalaob na niyang lahat sa aking buhay. Kaya sa ngayon po, bagamat matagal niyong hindi ako nakita sa dambanang ito, may kadahilanan po na ako'y napalayo pansamantala sa ating dambana. At kahit naman po wala kami sa lugar na ito, nakasubaybay po kami sa internet sa ating mahal na Apo. Kaya ang lahat po ng mensahe ay natatanggap namin at inaangking ko nga po na ang lahat ng minimensahe ng ating mahal na Apo ay akmang-akma sa bawat isa sa atin. Tayong lahat ay nabubuksan kung sakali man po at tayo ay nagkakaroon ng mga pagsubok, humihina ang ating mga pananampalataya, di po ba? Subalit, huwag po. Mas maraming pagsubok, lalo kang kumapit sa Kanya. Huwag kang bibitaw kahit ano ang mangyari, sapagkat wala naman pong tayong kakapitan kung hindi Siya. At kahit nga po kami ay malayo sa lugar na ito, ang mga kahiwagaan po na nagaganap sa amin doon sa lugar na iyon ay naaano po kami sapagkat nangyayari man po yung mga ganong pangyayari sa aming buhay para po bang may banal na espiritu na bumubulong sa amin na anak, kahit malayo ka sa ating dambana, nakagabay pa rin ang banal na espiritu sa inyong mag-asawa. Sapagkat, yun nga po, minsan may pangyayari na itinext ko nga po sa Facebook sa mahal na Apo, sapagkat, ano nga po bang kahiwagaan? Sa pamamagitan po na kahit hayop lamang, ginamit kami ng banal na espiritu na parang isang araw po kasi mayroong kaming pinupuntahan sa lugar na iyon. Ano nga po ba't isang aso na
ayaw humiwalay sa amin. Ayaw humiwalay. Kahit saan kami magpunta, sinusundan kami. Ngayon, yung po palang aso na yun, naligaw. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngayon, yung pong lugar na dati namin dinadaanan, ipinaisip ng banal na espiritu na, anak, bumago kayo ng lugar na dadaanan at matatahak ng hayop na yan ang kanyang tunay na bahay. Papuri po't pasasalamat. Yun nga po ang ginawa namin. Kaya, biro po niyo po, kung saan kami magpunta, umupo na kami sa isang lugar, ayaw humiwalay sa amin. Sa lugar po na yun, bawal kang kumuha ng aso na hindi sa'yo at magkakaroon ka ng pananagutan. Pero nakaupo na kami, kumakapit na pilit sa amin, para bantaos siyang humihingi ng saklolot, awa, na para makarating siya sa talagang tahanan niya. Kaya nang masabi ko po nga sa mahal na apo na ganoon ang pangyayari, minensahehan po niya ako. Kaya ang sabi ko, mahal na apo, yung pong mensaheng ibinigay niyo sa akin hanggang binabasa ko ang kilabot ko ganyan na lamang. Kinikilabutan ako. Kaya ang sabi nga po, hindi kayo hinihiwalayan ng banal na espiritu. Ginagamit kayo kahit anong uri na hayop man ay may pandama. Kaya at papuri po't pasasalamat sapagkat yun nga pong mga biyayang ipinagkakaloob sa amin ay bagamat eka nga po ibinibigay niyang lahat, hindi man namin hilingin, ako po'y humihingi ng kapatawaran sapagkat lubos na lubos pa rin ang biyayang ipinagkakaloob. Kami nga po ay nakakaliban kung minsan. Kaya siguro nga po ito kalaob din niya kung sa mga sandaling hindi ko naman po, kahit naman po wala kami dito sa lugar na ito, hindi naman po ako nakakakalimot. At paggising ko sa umaga siya na kaagad ang aking inaapuhap. At ang sabi ko sa kanya salamat sa muling pagmulat ng aking mga mata, nasilayang pumuli ang umaga, at kalakasan ay kanyang ipinagkakaloob. Ganyan lang po ang gawin natin araw-araw. Huwag tayong mawawalay ang ating kaisipan sa Ama. Kahit ano lamang ang ating gawin, makatapos tayo ng ating gawain, papurit pasasalamat, araw-araw, yan lang ang ating bibigkasin. Ay tunay na hindi tayo magkakaroon ng agam-agam sa buhay. Sapagkat kung ano lang yung tinatamasa natin ngayon, alam ko po na sa Kanya nagmumula. Kaya sa mahal na apo, ako po'y walang humpay na papurit nagpapasalamat. Tayo po narito na. Huwag na po tayong mawalay sapagkat sa lugar na ito, napakarami na nating naabot na kaalaman. Napakarami na nating natutunan at unang-una, hindi tayo maliligaw ng landas na ating natahak. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Salamat. Salamat sa iyo, kumare. Salamat po sa magandang ibinahagi mo.
Tunay po, pag tayo ay tumatawag sa Kanya, kahit saan po tayong dako, atin iingat, tayo po ay Kanyang iingatan. Ang susunod pong magbabahagi ay ang ating kapatid na si... Kalimutan ko po pangalan. Si kapatid na Marcos po pala. Isang maganda pong umaga sa inyo lahat. Mga bagay po talaga na napakahirap po talagang isipin kung bakit pagdating po sa mga ganitong pagkakataon, lalo na sa loob ng tambalang ito, talaga nasusurpresa tayong lahat. Minsan po, yung akala natin patag na patag tayo, ilang iniisip, pero yung pala mayroon pa dapat pag-isipan. Una po sa lahat, gusto ko lang po i-share sa inyo at magbigay ng papuri sa Panginoon dahil may naganap po sa akin sa buhay ko. Kahapon, dahil wala po ako dito kahapon, nagpunta po ako sa LTO. Nung pong nandun ako sa LTO, matapos ko pong ayusin yung mga dapat naming ayusin, papauwi na po kami ng pagdating po namin sa may kabilang tulay. Wala po kaming nakikitang warning sign, ano man ang mga bagay na mayroong ginagawa doon. Kaya patuloy po sa malinis na daan, dumataha kami. Bigla na lang pong may kumalabog doon sa anong akala ko nabangga kami. Nung makita ko po isang D5 po na tubo, 3 yung parang panggawa ng poso, 3 ng gano'n, pumalo po sa amin at tinamaan po yung sidecar ko sa gilid sa may unahan sa estribo. Bagsak po yung gulong namin, nakaganon, di na kayo makalakad at katakot-takot na traffic yung pinsala na ano. Nung makita ko ulit yung bakal na dumagan sa amin, inisip ko na kung kami pala ay nasapol, sabi ko, saan kaya ako ngayon? Biniro pa yung aking driver. Sabi ko, kapatid, kung ako ba namatay, saan mo ko dadalhin? Sabi ko, no. Hindi po siya kumikibo. Alam po ninyo, sa madaling salita po yon. Nagkaroon po akong katulad po na nangyari kay Marie, kay kapatid na Marie nung nakaraan. Ganon din po ang nangyari sa akin. Nagkaroon din po ako ng damdaming makatao. Nakapagsalita ako ng hindi naaayon sa dapat mangyari. At nakasakit din po ako ng tao na kumbaga sa sa salita lamang po. Pero yung po, nung matapos po yung mga pagkakataong yun na nakaaral lang kami, inayos po namin. At doon ko po na-realize yung mga nasabi ko. Kaya tumigala na lang po ako at sinabi kong, Ama, patawad po. Alam ko na sa bawat sandali, ang Diyos ay laging nakatunghay sa atin. Kaya po, sa mulit-muli po, mag-alat po tayo, magtiwala at manalig sa ating Diyos na buhay. At yun lang po, at maraming salamat ng tayo gabayan.